madali na magpalit ng paniniwala ha, overnight. I mean, because of one incident, because of praying something and, reading some chapters in the Bible, parang, di ba ho, pag meron tayong mga kaugalian na nakasanayan o mga paniniwala na nasa ating utak, napakahirap mag-shift, 'di ba? It takes a while for people to shift. Pero ito po sa inyo, parang it was an overnight thing, 'di ba? Parang You're talagang absolutely right. oh wow. Chara, you're absolutely right. It's hard to unlearn by our own Opo, ways kaya and yung means. sa inyo, miracle po talaga ang nangyari sa inyo na with that prayer that your brother sent you and then, reading the Bible, parang there was a sudden change of heart. Kasi kasi ako'y very Catholic ho kami dati. Hanggang ngayon naman, real Catholic ako in the sense, konsilista ako. Kaya lang, ang tawag ko sa sarili ko, ang paniwala ko, Bible-based Christian. Yeah. Bible-based Christian dahil nakilala ko ang Diyos in a biblical way, not in a ritualistic or liturgical way, not in a traditional way. So sa madaling salita, yun po, nagsimula na akong maging addict sa Word of God, so to speak, in these drugs, addict sa Word of God. Kasi naalala ko yung sabi ni Jesus sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Kaya na-inlove ako sa Word of God, na-unlearn ngayon, na-uproot yung aking mga traditional beliefs, lalo na yung brainwashing beliefs na nagawa ng Marxism, Leninism, thoughts of Mao Zedong sa aking kaisipan. At that changed my life. At the rest is history. I never dreamed to be a pastor or an evangelist. My real ambition is to be a trial lawyer. Kaya nga nagpumilit ako mag-aral sa gabi sa UP Diliman. 2 years po ako roon. Classmate ko, mga sila Jerry Barican sa gabi, mga working students ako noon isa ako sa mga working students at ako nagtuturo sa kolehiyo ng Polytechnic University of the Philippines na Political Economics. Pero yun nga hindi ang aking ambisyon maging lawyer dahil bata pa ako, gusto ko ipakulong yung mga salbahing tao, responsible while naghihirap tong ating bayan, Naging idealist ako masyado nung ako'y siguro mga 4th year high school ako. 4th year high school, then college. Naging masyado akong idealistic dahil na-expose na ako sa social injustices. So you had an idealized picture of the world. Tapos nung nakita ninyo yung mga realidad, parang medyo na-disappoint kayo sa nakita ninyo. Hindi lang na-disappoint, kundi talagang nilabanan ninyo yung sistema na nakita ninyo. Nung panahon kasi na yun, ang sikat na Avenida Rizal sa Escolta, ang mga may-ari ng department stores, mga karamihan, mga foreigners, ang mga sales ladies nila, mga Pilipino. Sa labas, mga sidewalk vendors, mga Pilipino. Pag nakakita ng pulis, parang mga daga, nakakita ng pusa. Pilipino, dayuhan sa sariling bansa. So ako po ay naging radical ako sa aking kaisipan. Yes, Robert. Bago po kayo naging servant of the Lord, kayo po ay gusto niyo maging servant ng the poor and the oppressed. Kayo po ba ay... Ano po pagkakaiba at ano pagkakapareho? Nung panahon na yon ay masyado na-expose ako sa pagiging makabayan. Ako ay naging chairman ng KM sa kabataan dito sa Bulacan. In-upgrade ko yun, ginawa kong KMB, Katipunang Makabayan ng Bulacan. At maraming mga magulo buhay ko, wala kasing Diyos So tinutulungan ko yung mga manggagawa sa different companies ng lalawigan ng Bulacan. Pagtatayo ng union, mga rally rin demonstrasyon. Kasama ako sa Mindiola, Carlos Padilla, na Nueva Vizcaya, yung mga dating kasama sa first quarter storms activism. Pero yun nga nagbago ang aking buhay at
na-discover ko na itong buhay sa mundong ito, okay ho ito, pero kapag hindi natin kilala yung creator natin, everything is nothing. Kaya sabi ni Jesus, what does it profit a man if he gains the whole world and forfeits his own soul to hell forever? Sabi ko sa Mark 8:36. Kaya mahalaga po na balansyado ang buhay natin dito sa mundo. Yung hindi natin kinakalimutan yung creator natin. Kasi temporary lang ang buhay natin dito. Tapos papasok tayo sa eternity. Dalawa lang hong eternity. Eternity with the living God in heaven or eternity in the lake of fire in hell with Satan. Ano? Dalawa lang ho, nakalagay sa Bible eh. So, kailangan balansyado ang buhay natin. We are doing what is right here on earth. And at the same time, ready po tayo sa second coming ni Jesus, lalo na ngayon. Ito pong pandemic, worldwide pandemic, first time nangyari ito sa history of the world. Noong nakaraang mga several hundreds of years, ang mga wake-up calls ay sa isang bansa, sa isang region, sa isang continent. Pero ngayon, for the first time, all nations of the world are being adversely affected by this worldwide pandemic. And to me, based on the Word of God, which I have been studying, this is a worldwide wake-up call. Wake-up call for all for the entire human race. Kaya ho, ang aming team ho sa 42nd anniversary, nangusap ang Lord sa akin when I was praying, nung magsimula po itong COVID-19 or the novel coronavirus pandemic, ang naging team po natin ay from the Lord ay prepare for eternity. Kasi suddenly there will be a rapture. Yung sinabi po sa Bible, when Jesus Christ was asked by the disciples, Lord, what are the signs of your second coming and the end of this age? Mababasa po natin yan sa Matthew 24. Binigay ni Jesus ang iba-ibang signs of the second coming. Pero bago magkaroon ng actual second coming, 7 years before, magkakaroon ng rapture. Wala pong signs yung rapture. Yung po like a thief in the night, in the twinkling of an eye. Kaya we must be ready. In other words, yung ating puso, yung ating heart, yung ating kaluluwa, yung ating pagkatao, kinakailangan naayon po tayo sa agenda ng Panginoon. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at mahalin natin ang ating kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasi yun yung 10 Commandments, pinagdalawa lang ng Diyos yun. Sinimplify ng Panginoon eh. Love God above all and love your fellow man as you love yourself. Sa biglang tingin ho, mahirap, pero kapag tayo ay mayroong obedient heart to God at we are seeking the assistance of the Holy Spirit of the living God, hindi ho mahirap eh. Maging natural na ang buhay natin eh. Na we are at the right, in the center of God's will. Kaya ho, ako yung natutuwa na ang mga katulad nyo, Charo and Robert, ay binibigyan nyo ng kasiyahan ang milyon-milyon nating kababayan in the midst of pandemic. Marami depressed, marami naka-lockdown sa kanilang bahay, iba-ibang klaseng crisis. Pero your profession, I would say, is one of the good professions. That is blessing. Ako ilang paniniwala ko. Salamat po at marami po sa mga manonood natin ngayon ang nagre-request kung pwede daw bang i-dramatize ang inyong life story daw ninyo, baka pwedeng i-dramatize sa MMK. Ano pong palagay ninyo? Wala pong problema ron. Actually, many years ago, nilapitan ako ng ilang mga tao. Pipili ko lang yung buhay ko, gagamitin sa politika. Hindi ako pumayag. Ayoko na akong bagitin. Ano, panahon pa ako nila Fred Galang yun. Kaibigan ko si Fred Galang. Tapos sila Director Espiritu. Sila... Okay. Kung marami pong lumapit sa akin na pelikula, pero merong isa ho na gagamitin pala ng anak sa politics. Sabi ko, sorry, ako'y gusto ko lang sa buhay ko mapurihan yung Diyos na naawa sa akin eh. Nag-impyerno ako dapat eh.
Ako walang Diyos eh. Taga-impyerno talaga ako. May reserve seat ako ron eh. Sa mga debate sa universities, I have been proving there is no God by using logic and philosophy, you know. Pero the Lord is so merciful. Before it's too late, naghari po sa akin yung John 3:16. Yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Naghari po sa aking buhay, kaya ako po'y nabubuhay lang para sa Diyos. At kasama na yun, kasunod yun sa bayan. Dahil kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo rin ang bayan mo. Mahal mo rin ang kapwa mo. Kaya yun po ang aking naging... Baka Yes, gusto kong Robert. batiin ng ating ang mga miyembro po ng Jesus is Lord. Madami pong nanonood. Brother Eddie, mag-hello kayo. Oh. Ang daming nagpapadala ng halo-halo sa atin. Yes, hindi ko alam na yung aming in-announce pala ito kagabi. Last night ho aming kagabi sa aming 42nd kinabukasan ay nakumbida ako ni Miss Charo Santos dito sa kanyang I respect all religions, pero sa Bible ho, ang religion has no power to save. If you study carefully the Bible, ang impyerno punong-puno ng lahat ng taong kinatawa galing sa lahat ng relihiyon. Ang niyakap relihiyon, hindi yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung nagbayad ng ating kasalanan. Hindi yung bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. He kept the splendor of heaven. Yes, so, kaya ho, yun ho, akin lang hong, yun ang mission natin sa buhay. At of course, alam naman ninyo, back-to-back tragedy din dumating sa buhay namin. Oh, yeah. Biglang unexpected ang kamatayan ni Sister Dory, followed by the premature sudden death ng aming anak na si Johnny, mayor ng Bukawi, na hindi dahil anak ko, pero tingin ko wala na akong makikita ng ganong klaseng tao na masyadong pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya ang akin na lang hong pangarap, mapabilis ang pagbabalik ni Lord Jesus para magkita-kita na ho tayo sa the best place in the entire history of mankind is the eternal home of God. Ang problema, hindi alam ng maraming tao kung ano yung real heaven eh. Mga perceptions lang ang pagkakaalam natin sa heaven, pero ang tunay na heaven ho, mapapanood natin sa YouTube. Pag ating tinignan yung Imagine Heaven, mga testimonies ng near-death experienced people, makikita ho natin na magkakaroon tayo ng complete understanding. Ang eternal home pala ng Diyos, yung pinakamagandang bagay at lugar sa buong mundo na nilalang ng Diyos, wala sa kalingkingan ng real third heaven. Kaya ho, sa akin ay gusto ko lahat ng tao ay magkaroon ng interest to read the Bible, to seek the Lord. Dahil sabi po ng Panginoon, those who are serious in seeking for me, they will find me. Yan nga po ang sinasabi ng ating mga manonood. Nakaka-addict daw po ang salita ng Panginoong Diyos. At sigurado akong yung heaven na sinasabi ninyo, yan ay talaga yung totoong paraiso na ating may experience. At lahat tayo, isang araw, ay makakarating doon. Because God is a merciful God. God is a merciful God, and God loves us all. Bibigyan niya tayo lahat ng pagkakataon na makapiling siya at mahalin siya ng tunay at makilala siya ng tunay. Napakaganda na sinabi niyo. Talagang great fall into sin ng ating first parents, si Adam and Eve. Pagbabalik ho ng Panginoon, yung second coming na tinatawag, kasi yung first coming, yung magkatawan tao siya. Ang second coming, to rescue. Ang tawag ho ron ng iba ay great evacuation o kaya great escape. Yun ang rapture of the church na mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, verse 17. Doon po, sa pagtunog ng trumpeta ng Diyos, we don't know when, nobody knows the date and the time,
Kaya we should be ready every moment of our lives. Biglang magkakaroon ho ng caught up together. Ang tawag ho doon sa iba, rapture o pag-agaw sa mga anak ng Diyos sa lupa bago bumagsak ang most horrible God's wrath na mararanasan sa 7 years great tribulation under faith sa ginawa ni Jesus sa cross of Calvary. He knew no sin but was made sin for us, so that we can be, as for close humanity, we can be redeemed. Kaya nga ho, ang kanyang banal na dugo na walang original sin because of his virgin birth, the one and only blood in heaven and on earth that has the power to remit the sins of human race or to cleanse away, wash away the sins of the world. Yun dugo na yun, napakahalaga. Sabi ko nga sa mga kaibigan kong mga bishops, Catholic bishops at mga kaibigan kong pare, kaibigan ko yung kasamahan ng mga pare sa Bulacan, sa panguna ni Monsignor Albert, siyang presidente naman dito sa Bukawi hanggang Bulacan. Sabi ko, bibigyan din ninyo, huwag nyo kakalimutan yung virgin birth. Kasi kung maintindihan ng sangkatauhan, yung kahalagahan ng virgin birth, wala nang debate sa reliyon. At lahat ng tao, Jesus Christ died for all human beings. Hindi sa isang sectarian group. Kaya po, kasi iba ho ang aking breeding. I have been seeking the truth without compromising the truth, not to please the eyes of men. Sabi nga ni St. Paul, if I will seek the approval of men or the applause of men, I cannot truly serve God. Kaya mahalaga po ay malaman ng lahat ng tao, ang mahalaga sa Diyos sa kaligtasan, hindi reliyon kung hindi relasyon. Hindi reliyon kundi relasyon. Magkakaroon lang tayo ng relasyon sa Diyos kung bibigyan niya tayo ng karapatang maging anak niya. Ano ho ang solusyon? John chapter 1 verse 12. Datapwat ang tumatanggap lamang sa kaysa isang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Yung namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang lahi ng tao sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan at nabuhay na maguli, ang sumampalataya sa kanya ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa English po, right to become children of God. Maging immigrant tayo ng heaven. Pag nag-apply po tayo ng immigration, immigrant application sa Amerika, sa Canada, sa Europe, etc. Nagbabayad pa tayo ng tuition fees. At wala pang kasiguraduhan, ma-approve yung ating immigration. Pero yung immigration sa heaven, libre ho yun. Libre. All we have to do is recognize and acknowledge the death of Jesus Christ on the cross of Calvary, his burial and his resurrection. We don't need to change religion. Ang mahalaga ho, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay huwag nang mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man, kay Katoliko tayo, kay Protestante tayo, kay Muslim tayo, kay Buddhist tayo, kay Komunista tayo, katulad ko dati, na atheist, sino man ang sumampalataya sa kanya, huwag nang mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ho sabi ng Romans chapter 5, verse 8, God commended or demonstrated His love for you and me. When we were yet sinners, Christ Jesus died for us. Kasi ang lahi ng tao na embargo ni Satanas yan dahil natukso ni Lucifer, si Adam and Eve, nagkaroon tayo ng original sin. Kaya nakalagay sa Romans 3:23, lahat ng tao ay nagkasala. Wala hong hindi nagkasala lahat, except Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, nagkatawang tao lang, pero nasaan yung Diyos? Siya ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kasi bilang Diyos, Spirit tao, at yung dugo niya, walang original sin because of virgin birth. Hindi dugo ni Adan at ni Eva. Tayo po, biological process, kaya naging tao tayo. We inherited the sinful nature, the original sin. Kaya meron tayong death sentences. Sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kaya pag nagawa natin sumampalataya kay Jesus, we will receive complete pardon. Cancelled yung death sentence. And we will be
a new creation. Yun po nakalagay sa 2 Corinthians 5:17. Anyone who is in Christ Jesus is a new creation. All things have passed away. All things have become new. Kaya yung sabi nyo kanina, paano ko na-uproot suddenly, na-pull down, na-uproot yung aking mga matagal ng traditional na paniniwala. Miraculous po kasi yun eh. Yun ho, tinatawag na born again eh. Spiritual rebirth. Hindi po religion ang born again. So Brother Eddie, maraming salamat po para po kaming umattend ng Bible study, ng isang prayer meeting. Salamat sa lahat ng mga salita ng Panginoong Diyos na ibinahagi mo sa amin. Robert, I think you and I have to go back to reading the Bible. Mahimik ka na dyan, Robert. Robert, you have any questions for Brother Eddie? Ay, naghang ba siya? Naghang ba si host natin? Si Tito Robert? Robert, please feel free to ask any question. Bago tayo Robert, magwakas. Yeah. di ba? Alam mo, Father Eddie, na isip ko na ang buhay mo naka-fulfill, kompleto, kasi napaglilingkuran mo, Panginoon, sa iyong pagiging preacher, at napaglilingkuran mo yung mga oppressed and the poor dahil ikaw ay isang public servant. So, kompleto po eh. Nagtataka lang, inisip ko lang po, ano pa po ang wish mo sa buhay? Feeling mo ba ay fulfilled ka na o meron ka pang hinahanap sa buhay kung ano pa man yun? Isa lang ho ang makapagpapaligaya sa akin eh. Ang lahat ng tao, lalo na mga ang lahing Pilipino, at lahat ng tao sa balat ng lupa, bago maging huli ang lahat, makabalik sa Creator, sa Diyos na lumikha. Sapagkat pinag-aralan ko ang hell and heaven, lalo na nung mamatay yung aking dalawang mahal sa buhay, nagbabasa na ako ng gusto. Hindi ko lang sinagat, hindi lang Bible ko, hindi yung mga good books in line with the Bible. Totoong-totoo po ang hell and heaven. At once a soul is driven in hell, that soul will remain in hell, not only for 100 years or 1,000 years, 1 million years or billion or trillion years, but throughout eternity. Ganon din naman sa langit. Ang mapunta sa langit throughout eternity. Kaya pag binasa natin yung St. Luke chapter 16, makikita po natin doon ang illustration ni Jesus ng hell or heaven. Kaya ang akin prayer, lahat ng tao, yung sinasabi ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Mga born again, ang maliho kasing perception, akala nila ang born again religion. Yan ang deception ng diablo eh. Ang born again is spiritual, a personal transaction, personal experience with God through the saving knowledge of Jesus. Alam ko ho, sila Regine, sila OG Alcacid, na born again. Si Gary Valenciano, na born again. Sila Connie Reyes. Hindi ho ito religion. It is a personal encounter with Jesus. Kaya ho, God loves all human beings eh. Kaya ako naman ho, siyempre, nabubuhay ho natin yun. Pag tayo na born again, we are against all kinds of injustices. We are against all kinds of wickedness and all kinds of ways of the devil. Kaya, lagi ako sumaside doon sa kung tama. Dahil po, harap tayo minsan sa Diyos eh. Kasi siguro ka po, Brother Eddie, na ngayon maraming nakikinig na naghihintay ng sagot sa mga katanungan nila sa buhay at na-touch mo sila, nabigyan mo sila ng inspiration. Kaya salamat po sa pagpunta mo, Brother Eddie. Marami po tayong na-lift mga tao. Pero po, Brother Eddie, mabuti po nandito ka dahil sabi ko nga, ikaw ang pinanggagalingan ng mga blessings. Dahil meron po tayong meron tayong dumating na delivery. Ngayon lang dumating. Ewan ko lang kung handa na natin ibigay at baka si Brother Eddie ay makapag-offer din ng konting prayer sa atin. Andyan na po. Andyan na ba? It is a great pleasure po na makapag-pray kahit short prayer lang. It is my great pleasure po. At ako po ay pinakitaan ng aking isang staff dito na 17,000 na raw ang nanonood sa inyo. Anyway ho. Oh my God, thank you. Maraming salamat po Miss Charo at kay Robert. At dalangin ko na
Pwede po mag-pray ako ng maikli para sa inyo at sa inyong programa. Opo. At saka sumusubaybay sa ating sa inyong programa. Yumuko lang po tayo sandali. Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa, na sa oras na ito'y nakatingin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kitang-kita mo ang bagong programa ni Ms. Charo Santos. Report na 17,000, more than 17,000 people viewing this program. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig. Buksan mo ang bintana ng kalangitan. Yung nagmo Diyos ang iyong mapaghimala, mapagpalang kamay. Ipatong mo ang iyong mapaghimala, mapagpalang kamay sa buhay ni Ms. Charo Santos at ni Robert at lahat ng sumusubaybay sa kanilang programa all over the Philippines, and even some are from other countries. Lord, bless them with all heavenly blessings. Kung meron silang mabigat na problema, solve their problems, O God, in the name of Jesus. Pinangako mo, Panginoon, anything we ask the Father in His name, God the Father will answer and give the solutions to the problems so that the joy of your people will be full and will be complete. Pinangako mo to sa John 16, verse 23 and verse 24. So I'm praying, Lord, for you to bless mightily all the people viewing this program. Bless mightily Ms. Charo and Robert and their program. Use this program, Lord, in giving joy and even happiness to many viewers. But most of all, I pray that all of these concerned people, Lord, be blessed spiritually, not only physically and financially, but most of all spiritually, Lord, because the greatest miracle of God to human race is the gift of eternal life. Sinabi mo, Panginoon, ang sumasampalataya sa buhay na Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo, ay pinagkakaluban mo ng buhay na walang hanggan. Pinapaalala ko, O Diyos, sa iyo ang iyong pangako sa 1 John 5, verse 11, verse 13, and I quote, "This is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son Jesus. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. And this is being written so that you will know that you have eternal life in the begotten Son of God, the Lord Jesus, so that you might believe on His name." Basbasan at pagpalain mo, Panginoon, ang programang ito na ipinagkatiwala mo kay Ms. Charo Santos at saka kay Robert Labayan. At lahat ng sumusubaybay, lahat ng nagtatrabaho sa programang ito, bless them with all heavenly blessings. Salamat po, Panginoon. Inaangking ko po ang tagumpay ng programang ito for your glory. Binabalik ko na po, Diyos, ang lahat ng papuri sa iyo. Basbasan mo rin ang bawat pamilya na kinakatawan ng bawat isa. Only in Jesus' name. Only in Jesus' name. Everybody agree and say amen and amen. Amen. Salamat po. Thank you for your patience and thank you again for your invitation. To God be the glory. Multiplied blessings po sa inyo. Maraming salamat po, Brother Eddie. Nandiyan ka pa po, samahan po ako sa pagbigay virtually ng ating package delivery kay Ms. Charo Santos. Oh my Ano na po? Look at this. Dumating na ba? Surprise! Bigay po ng Surprise! FYE. Ito na TTC yan. from ABS-CBN and book team. Grabe po. Wow. Thank you. Thank you so much. Brother Eddie, kakantahan mo na Again, ako ng happy advance happy, healthy, exceedingly blessed birthday to Ms. Charo. Thank you. Bless even your respective family. Maraming salamat Sige po. Thank you po. Salamat po sa mga nag-tune in dyan, Kate. Bagay na bagay sa kasama ng halo-halo at mga leksyon at maraming gifts na pinagalan ninyo. Maraming salamat sa inyo. Po natin every Monday. Gaya po, meron kami mga guests gaya ni Brother Eddie na marami tayong makukuha inspiration, marami tayong matutunan. And kung di po makalimutan, 8 o'clock po every Monday dito sa FYE channel ang Dear Charo. So, Inuulit ko po ang pasasalamat. God bless you more and to God be the glory. God bless you too and you stay susunod safe, po Brother dito ang Eddie. bawal may stress Thank you. test to belong, no? So
So sunod-sunod po ang magandang program. At maraming salamat po sa 18,000 viewers na nag-tune in sa ating first show, Robert. Maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat ng mga big Wow, gifters. marami. Oh my God. Oh, Ngayon po, maraming salamat. maraming salamat po. Sana Thank po you. ay bumalik tayo sa Sa susunod. See you next So, Monday. huwag pa kami touch na touch. See you po. Salamat po, Brother Eddie. Salamat, Kim Chu. And we Bye, hope to Brother invite you Eddie. again. Thank you po sa lahat. Sundan po natin ang stream ni Ses Dubilon. Thank you. Bye. What happens now? Ano? Ito. Kaya, ikaw na video.